Sa bidyong ito, makikitang sobrang daming barya ang nakabaon sa mga natumbang puno. Ngunit hindi ito ginawa upang magsilbing dekorasyon lang sa puno dahil ang tradisyong ito ay pinaniniwala ang nagdadala ng swerte sa sinumang magbabaon ng barya rito. Kung titingnan, para ng kaliskis ng ahas o dragon ang balat ng mga punong ito. Pinupukpok nila ang mga coins upang maibaon sa puno at sa bawat baon ng barya, kasabay nito ang iyong hiling. Pero alam nyo ba, natatakot ang mga tao dito na kumuha kahit isa man lang sa napakaraming coins na nakabaon sa puno. Ano kaya ang dahilan bakit natatakot ang mga tao na nakawin ang mga coins? At alam nyo bang meron din pala tayong sariling version ng wishing tree? At ang lalaki pa ng halaga ang idinidikit o itinatali nila sa puno ng balete. Nako, kapag magnanakaw siguro ang nakakita ng wishing tree na ito, talagang matutupad agad-agad ang wish niya. Sa United Kingdom, nag-iiwan ng mga barya ang mga tao sa pamamagitan ng pagpupukpok nito upang maibaon ng bahagya sa mga lumang puno sa iba't ibang mga kakahuyan ng UK. Karaniwang luma o pinutol na mga puno ang kanilang ginagamit at ayon sa ilan, ang kakaibang tradisyong ito ay nagsimula pa noong 18th century sa Scotland na tinatawag nilang coin tree at kilala rin sa tawag na money tree o wishing tree na karaniwang makikita sa village ng Portmeirion sa Gwynedd na bahagi ng North Wales. Sa loob ng libu-libong taon sa Britain at Europe, ang mga barya at mahalagang bagay ay kanilang inialay upang magpahayag ng kahilingan para sa swerte o upang mag-alay sa kanilang mga ninuno at espiritu. Kaya naman iniiwan nila ang mga bagay na ito sa mga sagradong lugar, sa bases ng mga puno, malapit sa mga ilog, itinatapon din sa mga ilog at lawa o di kaya'y ibinabagsak sa mga balon. May mga naniniwalang ang tradisyong ito umano ay nagdadala ng swerte at magandang kalusugan para sa mga taong nagpupukpok ng barya sa puno ng kahoy. May ilan ding naniniwala na kapag idiniin ng isang may sakit ang barya sa puno, maaagaw umano ng puno ang kanyang karamdaman at siya ay gagaling. Ngunit kung may kumuha naman ng isa sa mga barya mula sa wishing tree, siya umano ang magkakasakit. Dahilan kaya walang nagtatangkang kunin ang mga barya sa puno. Natatakot sila na kapag kumuha sila ng barya na ibinaon sa puno ay mapupunta sa kanila ang kamalasan at sakit. At dahil nga sa sobrang dami ng baryang ipinupukpok dito, natatakpan na ng metal ang balat ng puno. Kaya nagiging parang kaliskis at kapag dikit-dikit na, mukha na itong balat ng ahas o dragon. Ayon naman sa National Trust for Scotland o NTS, ang metal mula sa mga barya ay maaari umanong kumatas at pumasok sa kahoy na nagdudulot ng pagkalason sa mga hayop, kabilang na ang mga langgam at woodpecker na gumagamit ng patay na kahoy bilang kanilang tirahan at pinagkukunan ng pagkain. Kaya naman naglagay na ang NTS ng mga karatula sa paligid ng lugar upang ipaalam at ipaliwanag sa mga bisita ang epekto ng trend o tradisyong ito sa wildlife. Samantala, may kaugnay naman ditong tradisyon, ang rag trees o tinatawag din minsan na clouty trees mula sa salitang Scottish Gaelic na nangangahulugang tela, kung saan ang mga puno ay kanilang pinalalamutian ng mga piraso ng tela o damit. Pangunahing matatagpuan ang mga ito sa Ireland at Scotland at madalas ay malapit sa mga banal na balon o iba pang lugar na may religious and spiritual na kahalagahan. At alam nyo bang may sariling version din tayo ng wishing tree? Marahil pamilyar na kayo sa Balete Wishing Tree na makikita sa gilid ng highway sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa may-ari ng puno, isang turista raw ang nagpasimula ng pagsasabit ng pera sa balete. May paniniwala raw kasi silang wishing tree ang naturang balete, kaya sila naglagay roon ng pera. Mula noon, sinundan ng ibang bisita ang gawaing iyon. Naglagay sila ng mga piso at iba pang foreign currencies sa mga sanga ng puno. Base sa mga larawan sa internet, napansin natin na ang wishing tree na ito sa Ilocos Norte ay maliliit lang na halaga ang isinabit o siniksik na mga pera. May 100, may 50 pesos, ngunit karamihan ay 20 pesos lang. Kaya ang video na ito sa TikTok na maraming 500 at 1,000 ang nakasabit ay hindi kami sure kung totoo nga talagang wishing tree ito or baka for demonstration purpose lamang.
Balik tayo sa Wishing Tree sa Ilocos Norte. Sa naging update noong 2023 kaugnay sa Balete Wishing Tree, sinabi ng chairperson ng Barangay Davila na ipinagbawal na umano ng Bangko Sentral at DENR ang pagyuyupi, paglalagay ng papel na pera at pagbabaon ng barya sa Balete. Kaya't gumawa na sila ng box kung saan ilalagay ang mga pera. Gayunpaman, lagi nating tatandaan na kahit ano at kahit saang Wishing Tree pa tayo humiling, walang mangyayari sa mga binulong nating kahilingan kung tayo mismo ay wala ring ginagawa upang matupad iyon. Patunay na nasa ating pananalig sa Diyos at sariling pagkilos pa rin nakasalalay ang bawat katuparan ng ating mga hiling at mga pangarap. Shoutout nga pala sa ating ka-awesome from Cagayan de Oro City na si Sir Kokoy Raiz at sa kanyang wife na si Ma'am Glyza. At syempre, pati na rin sa kanilang beautiful princess na si Glenise. Maraming salamat po sa pag-share at panonood sa aming mga videos. Ingat po kayo Sir Kokoy and God bless po. Kayo mga ka-awesome, naniniwala ba kayong tumutupad ng kahilingan ang tradisyong ito? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!